ate at kuya, ipapaaresto na nga po ang dati nating Pangulo at tinatanong ko nga kayo ano ang ating gagawin kapag nangyari yan. No? Si Trililing nagyayayaw-yaw, meron na daw blue notice ang mga bansang malimit puntahan ni Pangulong Duterte at doon daw siya aarestuhin. Chinek naman po ang blue notice, red notice at anong klase ng mga notices yan ng Interpol, hindi naman pala yun peligroso. Iimbestigahan lang kapag blue notice. Pag red notice, aresto na. Okay, pero syempre na nga po ang balita ngayon, aarestuhin ng si Senator Bato nagsalita ha, sa susunod na lang nating live. Feeling daw niya he was betrayed kasi nga ipapaaresto na si PRRD. Kasama siya sa mga aresto eh. Kasi siya yung PNP chief. Lahat ng sangkot sa 'di ba sa campaign or sa war on drugs si Pangulong Duterte, arestado. Pilit nga nilang sinasali si VP Sara dyan kasi punta natin si VP Sara mamaya sa second topic. Dahil ang nagte-trending na naman ngayon ang picture ng mga mangga. Okay, masyado nilang sinambaro si VP Sara. Ngayon naman ginamit lang nila. Ngayon, binabalahura ang pamilya ni VP Sara, ipaparesto pa ang tatay. Walang kaimik-imik si Kuting at ang kanyang pamilya. Mga manggagamit. Diyos ko po. Well, at least, no, nalaman natin ang ugali ng pamilyang yan mamaya. Going back, ipapaaresto si Pangulong Duterte and sabi nga ni Senator Bato, he felt like he was betrayed. Bakit? May usapan kayo ni Ma'am Shane, hindi ka kasama sa aresto. Mambubudol nga yaman kung si VP Sara binudol nila, ikaw hindi ka pa nila bubudolin, Senator Bato, asa ka pa. Tama ba mga ate at kuya? So, asa ka pa hindi ka bululin. Kung pumunta ka sa Kamangyang, kasi may mga chika, Senator Bato, pumunta ka ng Kamangyang at kinausap mo yung kung sino man dyan, malamang si Butod, no? Ay, kumbaga yung PIDEA leaks, ganon. Kailangan wag mong ituloy yan para hindi ka kasama sa arresto. Baka ganon yung kondisyones eh. Ganon yung usapan. Tinuloy niya. Pero hindi naman niya talaga binakbakan si Kuting, di ba? Tinuloy lang niya. Masabi lang na siya ay kakampi pa rin ng mga Duterte. Kakampi pa rin ng taong bayan. Pero yun nga, wala na. Anong balita? Itutuloy pa ba yung PIDEA leaks? Wala na. Ano ba yung PIDEA leaks? Di yun yung pagsingot ni Kuting. Sinusubaybayan, may pumunta sa ating sa PIDEA or Philippine Drug Enforcement Agency na isang confidential informant na si Agent Morales dati ang nag-receive, may bit-bit na pictures, malamang video din at pinapakita na ito ang ginagagawa ni Kuting. Ayan. Gusto ko lang naman marehab yan, matigil na. So, ikikasing dapat sa surveillance yung Rockwell Makati condo ni Maria na dinideny niya, hindi natuloy. Sandali lang po. Pinigil daw ng malamang ay kaopisina ng Butod. Di ba may law office si Butod, meron siyang business partner doon. Ang nakaupo noon na mukhang special child at nabudol din tayo, no? Naging leader natin yung parang may pitik na yun na tutulo-tulo ang laway na mukhang bakla na kapatid ng artistang Marte. Di mo ka tayo nabudol. Yun, ay tao nung mukhang special child na yun, pasintabi sa mga special children dyan, na mukhang tao nun ang pumigil sa gagawin sanang surveillance and casing doon sa kondo nung artistang niwi rin ng niwi, umokay na ngayon, hindi natuloy. Di sana kung nalaman yan nitong sa PIDEA leaks, di sana baka punta na ang mga tao dyan sa mahabang kalsada dyan sa Maynila. Na pinupuntahan ngayon ni na Miss Pebbles. Alright? Nag-like na baga ang iba dyan. So, ito po yung balita ng News 5 patungkol sa, nagsalita kasi yung tao ni Kuting na, ewan ko, nabanhaw yata to sa, nabanhaw pa ito. Nabanhaw siya, no? Medyo fresh siya dito sa isang picture ngarag siya eh. Mukha siya ni Gollum talaga eh. Tuyot na tuyot, mabuti nakakapagsalita na ito ngayon, ano? Anyway, so ang sabi ni Secretary of Justice ko po, parang 'di ba bukod sa bukod sa marangal pakinggan, dapat ay bukod sa marangal pakinggan na ikaw ay kalihim ng hustisya. Kalihim ka pala ng katarungan. So merong yun, may 'di ba, may bigat ng, 'di ba?
Mabigat ang responsibilidad bukod sa marangal na posisyon sa gobyerno 'yan. Kasama diyan yung kaakibat, o Tagalog na Tagalog. Kaakibat diyan ang mabigat na, ano bang responsibilidad? Ano bang responsibilidad? Basta gano'n. May iba pang term yan, may Filipino term ang responsibilidad. May kaakibat itong mabigat na kung ano man, responsibilidad, huwag ng pilitin maawi. Oh, na ipatupad niyo ng maayos at bigyan ng 'di ba, ng katarungan. Ang mga Pilipino 'di ba, i-guarantee niyo na maging peaceful ang Pilipinas at may katarungan, gano'n. Nasusunod ang batas na ginawa rin naman ng mga loko-lokong politiko. O, bakit ganito? Mukhang hindi naman susunod sa batas at hindi alam ang batas ng isang ito, nakakapagtaka. Kasi kung aarestuhin daw si Pangulong Duterte, ang sabi ng kalihim ng hustisya na si Boying ay we are not in the business of blocking any movement of the Interpol. So kung ano man ang kanilang aktibidades at kilos dito sa Pilipinas, hindi daw nila yun para pigilin kasi international police. Yun ang uusapin ng ICC na aaresto sa ating dating pangulo. We are not in the business. Bakit? Well, sakop po tayo ng Interpol, pero hindi yun na sila ay pupunta dito sa Pilipinas. Well, pupunta siguro ang ilan, nandito na ang FBI, di ba? Miyembro tayo niyan. So most probably hingi rin yan ng tulong ng assistance sa PNP at dahil nga po hindi nila yan pipigilin, ibig sabihin papayagan nila ang aresto. Mukhang inevitable na po talaga na aarestuhin ang ating dating Pangulo. Mukhang hindi na mapipigilan. Ayaw nga nilang pigilin. Hindi nga raw nila iba-block. Unless a policy is laid out, sino mag-lay out ng policy? Si Coting ay mukhang pabor sa kanya pag inaresto si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, banat ng banat sa kanya, tinawag siyang ngiwi, adik, pabor sa kanya yon. Which of course will do against our international commitments, kaya hindi natin ginagawa yan. So that is the future issue at hand now. Diyos ko, may pautot-utot pa. Hindi pipigilan ng Department of Justice ang Interpol sakaling mag-issue ang International Community Court or ICC ng warrant of arrest kaugnay sa investigasyon ng korte sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sabi ni Boying, paliwanag ni Remulla, miyembro ng Interpol ang Pilipinas, andito naman pala at mayroong repercussions na kakaharapin ng bansa kung haharangin ng pamahalaan ang pagsilbi nito ng warrant. Ganoon? Malilintikan tayo sa Interpol, ay miyembro nga kasi daw tayo yan kapag hinarang daw natin sila. So makipag-cooperate na lang ang Pilipinas, ang PNP, ang kasundaluhan, sandatahang lakas. Cooperate na lang kayo, otherwise papaparusahan namin kayo, miyembro kayo, tas ayaw yung sumunod sa amin. Unang isinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nag-request umano ang ICC prosecutor sa Interpol na ilagay sa blue notice ang limang police officials na ani ay suspects sa war. Kasama dito si Bato. Pag-aaralan pa ng pamahalaan kung anong magiging aksyon ng administration. Anong pag-aaralan? Para kang nagreklamo nito na ikaw ay ilagay natin sa context or sa analogy. Pag-aaralan ang magiging action daw ng administrasyon. Ganito yun eh. Nagsumbong ka sa magulang mo, ikaw ay sinuntok ng kapatid mo. Nabuli ka, bunso ka, sinapok ka ng kuya mo. Ang sabi ng magulang mo ay, pag-aaralan namin kung ano ang disiplinang gagawin sa kuya mo. In the end, gumaling na yung pasa mo, wala pa rin nangyari, hindi naman naparusahan ng kapatid mo. Or worse, kaklase mo, kung ikay nabuli, sasabihin ng school, pag-aaralan namin ang karampatang aksyon sa pagkakabuli sa'yo, nasa pukon at lahat na wala na yung pasa sa mata mo, o ano nangyari, hindi naman na-suspend yung estudyante or na whatever. Ay kasi yung nanapok sa'yo ay anak ng may-ari ng school. Gets nyo? Alam nilang kalaban ang aarestuhin, kemi pag-aaralan, maniniwala kayo na ang magiging resulta ng pag-aaral ay hindi pipigilin namin, galing na mismo sa bibig nila, mga ate at kuya, na miyembro kasi tayo ng Interpol eh. So, hindi natin pwedeng harangin ang kanilang gagawing pag-aresto kay Duterte. Tapos biglang pag-aaralan, tarantado. Hindi ikaw, sir, hindi ikaw. Kundi ang gobyerno ni Kuting, ay sakop ka nga lang yan.
So ano ang gagawin ng mga Pilipino sakasakaling arestuhin ang dating Pangulo? Iiyak na lang, magpe-prayer vigil or what? Pupunta sa kakalsadahan dyan sa mahabang kalsada dyan sa Maynila. Pa-comment po sa comment section. Nandiyan na si Vice Pebbles ngayon ha, Friday ngayon at mag-like and subscribe din po kayo.